Isa sa mga talagang pinakamataas, and I think it's the highest aspiration that man could ever have, is to be like the Lord, to be like Jesus. What does it mean and what will it take? Ang atin pong pag-aaral, the awesome wonder of Christ-likeness. Dear Lord, we thank you for the privilege of worship. We thank you, Lord, for the privilege of your love. And thank you, Lord, that we can actually be quiet and peaceful and enjoy your words. We recognize, Father, na ang amin pong privilege to have peace and to enjoy you is not always enjoyed by every person everywhere. So we thank you, Lord, for this wonderful time. Namari po kaming magkaroon ng kalayaan na lumapit sa inyo, kilalanin kayo, at maaari kami, Panginoong, makinig ng iyong salita. Bigyan niyo po kami ng kapangyarihang maunawaan ng iyong salita at maipamuhay namin ito. Be our speaker. Speak in spite of your servant, O Lord, and speak through your servant. Use your servant, your footstool, and minister to each one of us. Glorify only yourself. Father, frustrate every evil plan that is set against this holy assembly today. And we ask you to protect your people from harm, from all work that is within us and from outside of us. At nawa, Panginoon, ang panahon na ito, magugol sa pagsamba sa inyo, at ito, Panginoon, maging isang matabang lupa ang aming puso na tatanggap ng iyong salita. Habang ginagamit niyo ang inyong lingkod, kayo naman po ang marinig namin, ang inyong tinig, ang inyong katuruan. We seek you, Father, confident that you hear, as we ask in Jesus' powerful, beautiful, and precious name. The awesome wonder of Christ-likeness. Pagka iniisip po natin that we can be like Christ, we can be like the Lord of Lords and the King of Kings, it's really awesome. Mahirap na lubos sa maunawaan ang kahulugan nito, subalit napakagandang asamin at lalo namang mabuting mangyari sa ating buhay. What is the logic of Christ-likeness? Bakit yun ang logical thing? That people should be like Christ. Sabi nila, like Father, like Son. Of course, like Creator, like creature, like creation. Man in humanity was created in God's image. Talaga po naman yun ang kalooban ng Diyos, at yun naman talaga ang ginawa niya. Genesis 1:27, so God created man in His own image. At yung man na yun is generic, humanity. Ang tao, nilikha ng Diyos, nakawangis niya. But sadly, that image was destroyed because of sin. So man is really in the image of God, but that image was destroyed because it was marred by sin. But then again, because of God's infinite kindness and mercy, God became a man in the person of Jesus Christ to take upon Himself the sin of man. Ang Diyos nagkatawang tao para kunin yung sumira sa image ng tao at yun naman ay para to re-impart His image to man. In other words, the Lord Jesus Christ accomplished two great things when He lived and died for us. Inalis niya yung sumira sa ating pagiging kawangis ng Diyos at ibinigay naman niya uli sa atin yung pagiging kawangis ng Diyos, kaya siya tong namatay at ang lahat ng kasalanan natin ay nabunton sa Kanya. It is important to know that man has to go back to God's image. God created man for fellowship, and for us to fellowship, we must be the same. You cannot have fellowship with somebody who's not the same as you are. So ano po ang ginawa ng Diyos? Siya ay nagkatawang tao. Kaya dapat man tayong bumalik dun sa image na yon. Therefore, man has to be Christ-like. 1 John 3:2, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So hindi tayo lubos na nakakaunawa kung ano yung mangyayaring yun, pero ang natitiyak natin, tayo'y magiging kawangis niyang muli. Spiritually, of course. Man in God's image can again get connected to God, can have fellowship with God. Nasira po kasi ang fellowship ng God at man nung yung man ay nasira ang image. But that image was restored through Christ. At yung damage sa kanya nabunton, kaya siyang namatay. At pagkatapos pwede na tayong manumbalik sa Diyos. Kaya sinasabi sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So now there is peace. We can go back. Man in God's image can have fellowship with God in eternity.
Pag sumakabilang buhay na tayo, namatay na itong katawan na ito, pwede na tayong makireconnect with God. But not only in eternity, but also now. That through the Lord Jesus Christ, we can reconnect to God now, and that image of God can increasingly be upon us every day as we grow into more and more glorious knowledge of the Lord, as we become more and more like Him. Yun po yung logic. Man is in God's image. Man's image was destroyed because of sin. God paid for that sin and gave us back that image at the expense of Jesus Christ. And because of that, now we can go back to God because we are back in that image that was lost. What is the essence of Christ-likeness? Ano ba talaga po yung ibig sabihin niyan? Anong kamangha-mangha dyan? Paano ba nangyayari yan? At ano ang maraming kabuluhan yan sa ating buhay? First of all, to be Christ-like is to believe and receive Christ, to believe in Him. So believing in and receiving Christ is the first stage to Christ-likeness. Sabi po ng Panginoon sa John chapter 3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Para na rin yung sinabing, unless a man is born again, he cannot be like God again, he cannot be in the image of God again, therefore he cannot have fellowship with God because they are not the same. So mahalaga po yung tinatawag natin na conversion. When you accept Jesus as your Savior, as your Lord, yung kasalanan mo, ibinigay mo sa Kanya, yung kalinisan niya ay inyo pong tinanggap, therefore yung image niya ay bumalik sa atin. Kaya sabi sa John 1:12, yet to all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. So our first step into Christ-likeness is to believe in Christ and to receive Christ. Kaya binibigyan po natin ng halaga ang ating mga salvation classes. Kahit naman, let's say, transferee from another church, matagal na daw Christian, pagka nag-transfer sa atin for whatever reason, we always ask them and require them to attend our salvation classes. Because we want to be sure that they have believed in and accepted Jesus Christ as Savior and Lord. Because it is possible for people to be in church for so long, ang tagal-tagal umaattend na may ministry, paano yun pala walang personal conversion? At hindi pwedeng ipagsapalaran yun. Ipinipilit natin iginigiit, kailangang tiyak yung bagay na yon. Therefore, the first step is being a child of God. Again. Anak naman tayo ng Diyos eh. Kaya lang dahil sa kasalanan, naging anak tayo ng kasalanan. Sabi nga, when you lie, you're only being true to form because Satan is the father of lies. At sinasabi, anak ka niya. Kaya natural lang nagsisinungaling ka. So mula na sa pagiging anak-anakan tayo ni Satanas, balik tayo sa pagiging anak ng Diyos. That's why we need the born-again experience. At pagka tinanggap natin si Jesus, yung dugo niya ipinaglilinis sa atin, yung kasalanan niya lumipat sa Kanya, naging bagong nilalang na naman tayo. A new beginning. 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So it is important to be Christ-like, and this means becoming legally good. God is good, and only those who are good can have fellowship with God. So what does it mean to be legally good? When you accept Jesus as Savior and Lord, your sin is charged against Him. Technically, you become sinless. And that is legal goodness. It is achieved through a legal way, and that legal way was through the death of Jesus na bikwit sa atin, na ipamana sa atin yung Kanyang kalinisan. Kaya sabi sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Nagkaroon po talaga ng transfer, nagkaroon ng exchange. With the Lord on the cross, to everyone who will believe Him, kahit ngayon pa lang na matagal na siyang naipako, yung ginawa niya, effective pa rin hanggang ngayon. When you believe in Christ and you accept Jesus as Savior and Lord, you transfer to Him your wounds, your sins, and then He transfers to you His holiness. That's why you are a new creation. That's why now you are new and a child of God again. But that is legal holiness. It is achieved not by doing anything. It is achieved by believing in Jesus Christ. And the effect of legal holiness will really be very, very complete when we die. Lahat po ng mga legal things become very effective when you die. Halimbawa, pag namatay ka, hindi ka na magbabayad ng insurance mo, bayad na yon. Yung last will and testament mo becomes effective only when you die. So yung legal goodness is achieved fully when we die. Meanwhile, while we are alive here in the flesh, what must we be? We must become actually good.
So legally, we are good through the work of Christ, and actually, we are good through our work, which God blesses and empowers us to do. Doon na ngayon tayo mayroong participation. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. So pag kinasihan tayo ng Espiritu, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan, at yung kapangyarihan na yon, unang-una ay para maging actually good, para sumunod sa utos ng Diyos. Marami pong actual at saka legal situations. For instance, you may be legally a wife of a man, but actually not. Di po, may mga ganyan. Ikinasal sila, secret married, hindi naman nagsama, legally mag-asawa, actually not. Pero, pag namatay yung isa doon, ikaw talaga magmamana kasi ikaw ang legal wife. Kaya ang gustong-gusto siyempre ng mga hindi legal ang kanilang kasal, maging legal yan. Kasi pagka namatay yung isa, wala kang mamanahin, hindi ikaw ang legal eh. Meron naman hindi legal na asawa, pero actually yun ang asawa. Siya ang kapiling, siya ang kasiping, pero hindi sila kasal. So actually sila mag-asawa, pero hindi legally mag-asawa. Ganon din po yung kabanalan. We can be legally good because of what Christ accomplished for us, but we can actually be very bad. At hindi bagay yun sa Christian na legally good, actually bad. Pag nangyayari yun, napapalo tayo. Kung ano-ano nangyayari sa buhay natin, nagkakamali-mali, nagkakagulo-gulo. Kasi dapat nag-a-agree yung loob at labas. Yung legal at actual dapat pareho. So we should be actually good. But your actual goodness will not give you salvation. Just like your actual presence there beside a man does not make you the legal wife. Diba? Pero actual lang yon. So marami pong tao actually good, pero pag namatay pupunta pa rin sa hell. Kasi wala sila nung legal goodness. Good lang sila, matulungin, mabait, which is not bad, ha? That is nice. Pero hindi tayo kayang dalhin sa langit nung actual goodness kasi laging kulang yon. Sabi nga sa Bible, our best acts are just like filthy rags. Kahit anong pinakamatayog at mataas nating ma-achieve, bali wala pa rin yun, hindi pa rin nun kayang abutin ng langit. Pero pwede tayo nung dali ng direction patungo towards heaven, right? But it cannot get you to heaven. You've got to be legally good as well. And that is achieved by accepting Jesus as Savior and Lord. As you can see, paulit-ulit talaga ko kasi hindi tayo pwede magsapalaran. Kailangan clear yan. Sasabihin natin, pagka namatay ako, pupunta ako sa heaven. Sabi ng iba, ang yabang naman ito. Buhay pa. Nagsasabi na napupunta siya sa heaven. Kung magkamali pa siya, sasabihin natin, aba, ang nagpadala sa akin sa heaven ay aking legal goodness, hindi yung actual. Kaya I may not be actually perfect, but legally I already am. And the moment I die, that is my status that will take effect. Legal holiness. So ang hahanapin sa inyo sa gate ng langit, yung legal holiness. Tinanggap mo ba si Kristo? I-charge mo ba yung kasalanan mo sa Kanya? Savior mo ba siya? Pag sabi mong yes, then you're legally holy, welcome. Ngayon, sa awarding ceremony, ang hahanapin sa iyo yung actual goodness. O legally, lahat holy because of Christ, pero hindi naman lahat nag-serve, hindi naman lahat nag-give, hindi naman lahat nag-tiis, hindi naman lahat nagtanim, so hindi lahat aani. Iba-iba rin yung mga ani na reward. So there is such a thing as legal goodness, it entitles you to salvation. Actual goodness entitles you to rewards. And not only that, actual goodness is a proof of your legal goodness. Na totoo ngang may nangyaring conversion sa aking puso, therefore I am actually good. Alam niyo po yung pagtatalo-talo na yan, binanggit yan sa Romans 7:18-19. Sabi nitong sumulat, I know that nothing good lives in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do, no. The evil I do not want to do, this I keep on doing. Samantalang itong nagsusulat ay na kay Kristo na legally holy na siya, pero actually, nag-i-struggle pa rin siya. Kasi magkaiba nga yung legal at actual holiness. Pero sabi niya sa Romans 7:24-25, what a wretched man I am! Who will rescue me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Then blah, 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 etc., etc. Sinabi niya, through Christ, I can actually be holy. Si Kristo na ang nagbibigay sa akin ng legal holiness, pero sa pagsunod ko sa Kanya at sa empowerment niya, pwede pa rin ako maging actually holy na ang magawa ko ay yung tama at hindi yung gusto ko lang na mali. So what is the essence of Christ-likeness? Our position. That is our essence. Where we are we on the side of God or not? Are we God's children or not? How are we positioned in relationship to God, to the Lord Jesus Christ?
What else is an essence of Christ-likeness? It is in obeying Christ. Sinabi natin kanina, believing in Christ, receiving Christ. Ngayon, in obeying Christ. Christ-likeness is hinged on obeying Christ. Once more, we are talking about the actual Christ-likeness, hindi yung legal Christ-likeness. John 15:10, if you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in His love. So the essence of Christ-likeness is in our action. Kanina, in our position. Just where you are a child of God, okay. Magiging Christ-like ka na nun. Pero gusto natin ang deeper, what you do, your action will make you Christ-like. What's more is following the thoughts and having the mind of Christ. This is the depth of what it means to be a Christian, to be Christ-like, to have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16, but we have the mind of Christ. Kuminsan, pag may ginagawa yung anak, sasabihin mo, naku, manang-mana sa ama. Iisa ang takbo ng utak. O kaya kilala mo ng isang tao, sabihin mo, naku, sa ginawa mo na yan, magagalit yan ng gusto. Bakit nyo naman laman? Kilala ko siya, ganun ang takbo ng utak niyan. Pero, paano po ang takbo ng utak ng mga Christ-like? To have the mind of Christ. Therefore, the essence of Christ-likeness there is our direction. Why direction? Because how you think is how you will move. Kung saan nakatuon ang iyong pansin, ang iyong mata, ang iyong isip, doon tutuon ang buong energy mo at ang iyong buong pagkatao. So how is our direction? How can we have the mind of Christ? Mga kapatid, iniisip-isip po ba natin na, Lord, gusto ko pong maging katulad niyo ang aking mind. Your mind is my mind. Yung direction yung pupuntahan, yun ang pupuntahan ko. Yung iniisip nyo, yun ang iniisip ko. Alam niyo, it's all battle for our minds. Kaya si Satan, ang gusto niyang agawin ang ating thoughts. Kasi, yung thought ang nagko-control sa buong katawan. Nakaupo kayo dyan dahil inisip niyong uupo kayo dyan. At kung inassign kayo dyan ng Asheret, dahil pumayag pa rin yung utak niyo na pa-assign kayo dyan, kaya kayo nandyan. Inisip. Ang suot nyo ngayon, suot nyo kasi kanina, inisip nyo yan ang isusuot ko. Kahit hindi yan ang gusto nyo nung una, pero yan yung nandun, isinuot nyo pa rin dahil inisip nyo nangyari. Pag inisip, nangyayari. Kaya dapat binabantayan ng pag-iisip. Kaya nakikita nyo po yung power of advertising. Inaagaw ng advertising ang ating mind para mag-isip tayo. Gusto kong kumain ng hotdog. Nanonood ka na isang palabas sa TV, alas 10, alas 11 ng gabi, lumabas yung mga hotdog na kumakatas-katas. Tatayo ka, magpiprito ka niyan. Kasi yung utak mo, nakuha na eh. That's what attractiveness is all about. Because the moment you catch the eyes, you catch the brain, you catch everything. Kaya yung pag-iisip, ginagawa yan Christ-like. Paano po tayo mag-isip? Halimbawa, merong dumarating na isang stimulus. Iniisip mo, paano kaya magre-respond si Christ sa ganitong sitwasyon? Matutuwa ba siya o magagalit siya sa ganitong sitwasyon? Kasi kung matutuwa siya, dapat matuwa ako. Kung magagalit siya, dapat magalit ako. Ano kaya ang sasabihin ni Kristo sa ganitong uri ng tanong? Paano siya sasagot? Dapat yun ang isasagot ko, if I have the mind of Christ. Meron akong ganitong resources, meron akong ganitong pera, saan ko ba ito dadali? Anong gagawin ko dito? If Christ would think, what would He think of? Anong gagawin niya? Eto ang asawa ng aking kumpare, kembot ng kembot sa harapan ko. Kung ako si Kristo, anong iisipin ni Kristo? Sasabihin ba niya, halika kumare, kakalungin kita? O sasabihin niya, lumayo ka sa akin, Satanas siya? Sasabihin mo, aba, ito ang iniisip ni Kristo. Dapat ito ang iisipin ko. Paano nag-iisip si Kristo? Because your thoughts give you direction. It is important. Christ-likeness is not only memorizing verses. Well, it is a good start. Christ-likeness is not only yung cut of your hair, the length of your hemline, itsura ng damit mo. It is how you think. Because how you think is how you will move. Therefore, it will be your life. Another aspect of the essence of Christ-likeness is having not only the mind, but the attitude of Christ. Philippians 2:5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. How is our attitude? It means our disposition. Paano ba yung disposition natin? How are you disposed? How are you oriented? What is your impulse? Kasi yung ating attitude, yung mind, iniisip yun eh. Conscious ka. Yung attitude, automatic. Naipit ka na electric fan, anong bigla mo sasabihin? Attitude yun. Nabusan ka ng kaping kumukulo ng isang dumadaan, anong gagawin mong action? Attitude yun. Hindi yun iniisip eh. Kasi likas mo na yun.
At sabi, your attitude should be the same as that of Jesus Christ. Paano nakakarating sa attitude? Pag laging sinunod in terms of action, pagka laging inisip, laging ginawa ng ginawa, naging habit, it becomes you, it becomes your attitude. Kaya mayroong mga tao, makikita nyo po yan, 80% halos ng tao ganito. Pag mahirap, ayaw gawin. Attitude eh. Meron lang akong sinasabi sa isang karpentero, gawin mo yun, ikabit mo doon sa... Mahirap po yun. O anong ibig mo sabihin mahirap? Hindi na gagawin? Dahil mahirap? Pag ang ginawa mo lang lahat ng madali, magiging mahirap ka. Tandaan nyo yun. Pag laging madali ang ginagawa mo, magiging mahirap ka. Kasi yan ang pinupuntahan ng mga gustong puro madali ang ginagawa, nagiging mahirap sila. Pero yung gumagawa ng mahihirap, yan ang nagiging mga amo. Yang nagkakaroon. Willing silang mahirapan to strive harder, to work the extra mile. Hindi yung mahirap po yan. Imposible ba? Hindi naman po, mahirap lang. Yun pala, gawin. Huwag kang aatras sa mahirap. Pero attitude yun eh. Nakikita nyo yung mga driver na, oy, naka-boundary na, matutulog na lang sa ilalim ng puno. Attitude yun eh. Ano ang ating attitude? Hindi sapat na 17 taong ka ng Kristiyano. Ang tinatanong, ano ang iyong attitude? Yung pag hindi ka na binigyan ng pagkakataong mag-isip, automatically magre-respond ka sa isang situation. Ano yun? It's important to have the essence of Christ. And finally, among the many, pero yun lang po ang pag-uusap-usapan natin ngayon, the essence of Christ is about cultivating, having, and living the character of Christ. Kita nyo kung paano nag-graduate yan, ano? From a legal position to obedience, which is action, to thinking, which is direction, to having it ingrained into you, it becomes you, no? It becomes your disposition. And then, to live it, because it is already you, living the character of Christ. 1 John 2:6. Whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Live like He lived. At salamat na lang we don't have to die like He died. Iniligtas niya tayo doon. Although once in a while, there are instances when people have to go through that, and those who have gone through that have always counted it as privilege to die like Jesus did. 1 John 3:3, everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Karakter na yan. Pure ka na. Hindi ka nagbibigay ng regalo dahil lamang umaasa kang mabibigyan ka rin, kundi dahil gusto mo talagang magbigay. That has become you. It is your character. Natapakan ka, nakangiti ka pa, hindi dahil sa anino mo'y pinagsasasampal mo na talaga siya, pero sinasabi ng etiquette ng umiti ka kasi hindi pa ikaw yun. Pero nakangiti ka dahil uunawaan mo, kawawa naman tong taong to, siguro puyat na puyat, no? Yung siguro pagod ka or whatever, nauunawaan mo siya, ikaw na yon. Magkaiba po yung good manners, magkaiba yung etiquette sa character. Well, it is good to have etiquette even if you didn't have the character. It is infinitely better to have etiquette because you have the character. Minsan, panlabas lang yung nakangiti ka pero naiinis ka. Pero at least, ngumiti ka pa rin. Mabuti-buti na yun kaysa bigla mo siyang sinakmal. Right? Pero yung nakangiti ka pa rin, o at least polite ka pa rin dahil sa kaloob-looban mo, inuunawa mo siya, ikaw talaga yon. At ito po ang pinag-uusapan natin mga kapatid. Yung maging tulad tayo ni Kristo dun sa loob. Hindi lang sa labas. Kung magagalitin ka, nagtitimpi ka, salamat. Dahil yung mga hayo, pag nagalit, talagang tumutuklaw. Pero tayong tao, dapat marunong magtimpi. Pero yung Kristiyano, hindi nangangagat dahil siya mapagtimpi. Kundi dahil hindi siya nangangagat, then hindi naman talaga siya galit. Yung pagbabago na nandun sa kalooban. Gaano karami po sa atin ng struggling talaga. Yung struggling to be godly. Yung sabi na, kung hindi lang ako Kristiyano mo, ganito nang ginawa ko sa iyo. Well, kalahati walang pagka-Kristiyano natin nun. Well, at least may kalahati. Pero talaga kung Kristiyano na, hindi na kayo manggigigil. Sasabihin mo, Lord, forgive them, for they know not what they do. Ba, malakristo ka na talaga. Dahil isipin mo si Kristo, ipinapako sa krus, nananalangin. Ang ipinapanalangin, hindi ang sarili, kundi yung nagpapako sa Kanya. At ang ipinapanalangin niya, hindi, Lord, tamaan sana siya ng kidlat, kainin siya ng lupa, mabulag sana siya. Hindi. Sabi ni Lord, patawarin niyo po siya, ama't di nila alam ang ginagawa nila. Yun mga kapatid, ang goal natin, to be Christ-like. Hanggang hindi pa tayo nakakarating doon, huwag kayong kontento. It is achievable this side of eternity. Kasi kung hindi, bakit naman tayo nire-require? Kaya kailangan we are changed from glory
to glory. Huwag kayong makontento sa inyong level of spirituality na wow, pwede na ako magtimpi ngayon pero sa loob inis pa rin ako. Meron pa tayong dapat gawin, isuko sa Panginoon, ipasunog sa Espiritu yung kalooban na nagagalit. Pero bagamat nung araw, ine-express, ngayon tinitimpi na lang, pero hindi pa rin yun mabuti. Mabuti-buti. Pero hindi nga nakasama sa iba, nakasama naman sa iyo dahil nagkukuyos yung damdamin mo na ganyan, hindi ka makatulog, galit na galit ka, kawawa ka naman. Samantalang iba yung mapayapa. At alam niyo po, ang tunay na kapayapaan nangyayari lang pag tayo Christ-like. Yung makumisa, nasunugan ka na ng bahay, bakit ba imposible naman itong tao ito mapayapa pa rin? Meron na siyang Christ-likeness. Hindi na, nag-aalala rin, pero hindi masyado. Nasasaktan, pero hindi masyado. Na-attract din sa mga masasamang dapat maka-attractan, pero hindi na masyado. In other words, control na ng Espiritu, yung human nature. Hindi yung human nature ang kumokontrol doon sa Espiritu. Our composition is important. Who we are, the character of Christ, the essence, the being, and the core of our personality is that of Jesus. Ito ang goal, the awesome wonder of Christ-likeness. That you don't only speak like Christ, which is a good start. That you don't only serve and work like Christ. That you don't only think like Christ, but just by being as you are like Christ. At yun ang gustong-gusto ng Panginoon na mangyari. At pag gano'n na po yung ating kalagayan, mga kapatid, then we begin to minister to God. Nakakita na ba kayo ng wife na engineer ang asawa niya, ipinilit din niya to speak the engineer's language para lang makaminister siya sa kanyang husband? Nakakita ba kayo ng mga wife na ang kanilang asawa ay nagpakadalubhasa, nag-PhD, naglahat-lahat, habang itong babae nag-aalaga ng mga bata at nagtatrabaho at tumutulong sa asawa, pero pinipilit din niyang pag-aralan yung nararating ng asawa niya para pwede silang mag-usap, para pwede silang mag-fellowship, para pwede siyang mag-minister. Ganon po ang dapat nating gawing goal. To be like Christ so we can minister to Christ. Isang malaking hiwaga sa inyong lingkod. Kung bakit nilikha ng Diyos ang tao. Kung nilikha ng Diyos ang tao na kawangis niya, siguro gusto niyang kausap ang tao. Naranasan niyo naman, kung minsan nagbabiyahe kayo kay haba-haba, hindi naman kayo nag-uusap ng driver mo, hinto, para, liko, yun lang. Kasi, magkaiba ang takbo ng utak nyo. Magkaiba ang bagay na gusto nyo pag-usapan. Wala kayong tunay na fellowship. Nandun lang kayo. Pero, kung gusto mo maka-fellowship ang isang tao, inaalam mo yung alam niya, ginugusto mo yung gusto niya, gagawin mo yung ginagawa niya para kayo magkasama. Yun kaya ang gusto ng Diyos sa tao. Kaya niya nilikhang kawangis niya para niya maka-fellowship. Palagay ko, yes. God wants to fellowship with people. We don't think the thoughts of God. We don't do the works of God. We are not like God. Therefore, we cannot fellowship with God. Therefore, we cannot minister to God. Alam niyo ibig ko sabihin, di po ba? May mga tao na pagkakasama niyo, kahit maghapon kayong magkasama, wala kayong pwedeng pag-usapan. Iba talaga siya. Kahit niyo pilitin. Yung ang feeling niyo na ang chip-chip niyo na pinipilit niyo makipag-usap dito para lang may mapag-usapan. No? Pero hindi talaga kayo at home. Hindi kayo at ease. Ang Panginoon, ang taas niya eh. So, kailangan magpakataas-taas tayo, hindi dahil gusto nating magmalakit, abutin siya, kundi para tayo makapasok sa fellowship with God. Ang ginawa ni Satan, lagi tayong tinutokso para magkasala, para huwag tayong makapag-fellowship with God. Dalawa ang tinotorture niya. Tayo, na napalayo sa Diyos, at kung pwede niyang torture ng Diyos na nawawala ng ka-fellowship, gagawin din niya. Kaya di po ba, sasabihin natin, alang-alang, para lamang ako makakope sa needs itong aking partner, i-improve ko ang sarili ko? Ganon tayo. Dapat natin patuloy ini-improve ang sarili para tayo makakope, makaminister sa Diyos. Ang lalim, ang taas-taas ng pinag-uusapan natin. Kaya gusto ni Satan, proud ka. Bakit? Pag proud ka, maraming maiinis sa'yo. Pag naiinis sa'yo, nag-iisa ka na. Palagay ko, ang ministry ni Satan, gusto niya ang mga tao nag-iisa. Kaya lagi kanyang binibigyan ng pangit na ugali para walang matuwa sa'yo. Ginagawa kanyang sakim, makasarili, para walang matuwa sa'yo. Para ang ending, nag-iisa ka.
Ganon kaya ang gusto niya mangyari sa atin, kaya niya tayo pinapalayo sa Diyos para tayo i-torture, to break the fellowship that was meant to be enjoyed between God and man. It is important. Kaya kung meron po tayong gagawin, hindi lang yung gagawin ko to, pero actually nakakainis naman eh. Sana ayokong gawin, pero sige lang, alang-alang sa Diyos, baka magalit siya, gagawin ko. Tumataas po yung level ng spirituality natin, gagawin ko to para lalo ako maging qualified to talk with God. Di ba kahit may kasalanan tayo, ang prayer life natin na aabala, nababarahan? Kaya gusto ni Satan, marami tayong kasalanan para wala tayong communication with God. Muli, napuputol yung fellowship doon. Pag ang dami-dami mong kasalanan, dating may ministry ka, natatanggal, either tinanggal ka o ikaw na mismo yung nahiya sa sarili mo, tinanggal mo ang sarili mo, o nawalan ka na talaga ng gana sa ministry dahil malayo ang loob mo sa Diyos. So, ang naputol niya yung working together side by side with God. Laging sinisira ni Satan yung ating fellowship with God. Kaya dapat matalino tayo, alam natin, style, alam ko ang tinutumbok nitong mga gustong tukso na ito, ilayo ako sa Diyos. Huwag kong makasama ang Diyos sa ministry, at sa thought life ko, mawalan siya ng space, sa prayer life ko, mawala siya. So, makat talaga yung relationship. Bakit yung mga iba, bakit paborito mo yung anak mo na yun? Kita mo naman, kamukhang-kamukha ko. Kumisang ganun yung kamukhang-kamukha mo, talagang magaan ang dugo mo. Yung iba sabi ng ina ko, hindi lang ako nanganak, hindi ko nga malaman ko anak ko yan Bakit ganyan hindi ko kamukha, di ba? So ang Diyos siyempre, ang gusto rin niya yung kamukha niya. Hindi physically, kundi yung essence, yung kalooban, yung espiritu. At habang nagiging kamukha niya tayo, natutuwa siya. Di pag natutuwa siya, nakaka-minister tayo sa kanya. Gusto naman ni Satan, huwag siya matuwa. Kaya tayo nililin lang para lumayo ng lumayo. Matutuwa ba naman sa atin si Lord? Pag nakita tayo, kamukha tayo ni Taning. Sabi mo, good morning Lord, ng tinanak ng Diyos. Hoy, anak makita. Bakit ganyan ang itsura mo? Ba't ganyan ang buhay mo? Bakit ganyan ang pinagagagawa mo sa buhay? Hindi siya natutuwa. Natutuwa ba kayo na pumasok sa ang banyong pagkadumi-dumi? Tititigan nyo ba ang isang toilet bowl na di ko masabi? Ayaw nyo, di ba? So, paano tayo tititigan ng Diyos kung ang nakikita niya puro nakakadiri? Kaya ang gusto ni Satan, maging kadiri-diri talaga tayo. Para wag tayong matitigan. Kaya alam natin yon style ni Satan. We must expose that. We should be Christ-like. First of all, it is logical. We were created by God. It's only logical that we should be like Him. Hindi logical na we are like Satan. Satan comes only to steal, kill, and destroy. That's why the more you fellowship with Satan, the more you get stolen from. The more you get destroyed, the more you get killed. Meanwhile, sabi ni Lord, I am life. I am the water of life. I am the bread of life. I am the branch. I am the tree. Connect to me. Laging ganon, life. We should be Christ-like. How is that happening? By believing and receiving Christ, by obeying Him, by following the thoughts of Christ, by having the attitude and character of Christ. Sabi nga po nung isang tandang-tanda ko pa na bagong-bagong Christian ako, nabasa ko sa isang Bible study guide, sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. So gusto natin ng good Christian character, gumawa tayo ng good Christian habits. Gusto natin ng good Christian habits, gumawa tayo ng good Christian acts. Gusto natin ng good Christian acts, we begin with the thought, we must have good Christian thoughts. Because as you think, you will become. Kaya mga mahirap yan, di po natin kaya yan. Naku, loser, walang mangyayari sa buhay ng mga taong ganyan. Kasi iniisip pa lang niya, hindi na magagawa. Paano niya gagawin? Mahirap po yan, imposible po yan. Ang ayoko naririnig sa tao, yung ganyan lang talaga yan. Anong ganyan lang talaga yan? Dapat mong sinasabi, hindi dapat ganyan yan. Pag sinabi ng tao, hindi dapat ganyan yan, makakatiya kami, gagawin yan para ibahin. Pero pag ganyan lang talaga yan, wala talaga siyang gagawin. Yung wala tayong magagawa, naku, hindi dapat nadidinig sa boses ng mga Kristiyano yan. I can do all things through Christ who gives me strength. Dapat yun ang sinasabi natin. Hindi ko po maiiwan itong si Bigote. Ano sino may sabi sa'yo? Asawa lang may asawa, hindi mo maiiwan. Ipag-uumpog kita dyan sa pader, baka magising ka. Paano mong hindi maiiwan? Ipinanganak ka ba? Kakambal ka niyan? Kasi hindi ko po magagawa. Yan ang mga attitude ng mga talunan. Hindi dapat na pagdidinig sa mga Kristiyano. So we begin with the thought, then you have an act. If that act keeps repeating, it becomes a habit. The habit makes you and gives you character. Importante. The goal of connection
The goal of salvation, the goal of edification is Christ-likeness. Tatandaan niyo po yan, mga kapatid. Hindi lang kayo nag-accept kay Kristo para maligtas. Nadinig niyo ba? Hindi lang tayo nag-accept kay Kristo para maligtas. Nag-accept tayo kay Kristo para maging kamukha niya, para maging kawangis niya, para maging katulad niya. You are not interested with Christ only as a Savior. Well, that is very important. But you are interested with Christ so that you can be like Christ. Goal yan. Ephesians 4:11-13. It was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Lahat ng ginagawa sa church para ang mga tao maging kawangis ni Kristo, the fullness of Christ ma-attain. Kaya daw iba-iba ang gift. May apostle, may prophet, may evangelist, may pastor, may teacher, blah, blah, blah. Pero lahat ng yan, pinagsasanib-sanib, pinagsasama-sama para yung tao mag-grow hanggang marating niya yung fullness ni Kristo. Kaya ang tunay na serious na Kristiyano, hindi tumitigil ng kaaaral, hindi tumitigil ng kababago ng kanyang pag-iisip, ng kanyang ginagawa, ng pagtigil sa gawa ng mali at pag-umpisa ng maraming ginagawang tama. So we attain to the full measure, the fullness of Christ. Huwag kayong makontento sa kalagayan nyo kung ganyan lamang, kailangan laging nag-i-improve. Because God changes us from glory to glory. Kung yung the same kasalanan na nung araw, pagka sumuwit sa inyo, sumusunod kayo, tapos sumusunod pa rin kayo ngayon, wala naman yatang improvement. Dapat napapasunod kayo ng konti na lang, uy, napapabalik, ay, mali pala, bumabalik ka na. Hindi tulad din ng dati. O napapalingon ka na lang, pero hindi ka na masyadong sumusunod. O mamaya, hindi ka na lumilingon, bagamat nadidinig mo at gusto mong lumingon. In other words, nag-i-improve. Paiba ng paiba. Ephesians 4:15. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. Very consistent. Katulad na lagi tayo nagiging kawangis ni Kristo. And 1 John 3:2. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. We will not be like the devil. We will be like Christ when He appears. So dapat ang ginagawa natin ngayon habang nabubuhay tayo, papalapit tayo ng papalapit dun. Hindi papalayo. It's not enough na hindi kayo lumalayo, pero hindi rin naman kayo lumalapit. Kailangan lumalapit. It's not enough that you have stopped doing wrong. You have to begin doing right. Christian life is like riding a bicycle, they say. The moment you stop moving forward, you fall. That's why you must keep moving forward. It is your momentum that keeps you from falling. Hindi dapat nakatunganga ka lang doon na walang nangyayari, dahil when the devil finds you doing nothing, he will give you something to do. It's not enough that you're not doing wrong. Sabi niyo ba, wala naman akong ginagawang masama. Hindi yun sapat. Dapat may ginagawa kang tama para busy ka. Pag may ginagawa kang tama, wala ka ng space sa paggawa ng mali. That's why it's very important. Kaya ang katamaran, isang malaking kasalanan. Dapat naglilingkod ang tao sa Diyos. Anong policy natin dito sa church, sa mga anak ng Diyos? Pagurin sila. Pagurin sila sa ministry, pagurin sila sa paglilingkod, dahil ang taong pagod, natutulog na lang pagdating ng gabi. At ang taong tulog, di na nagkakasala pa. Yang hindi makatulog, pabiling-biling, naghahanap ng konting libangan at konting aliw, yan ang kinakapahamak ng marami. Kaya gusto ko, pinapagod lahat ng tao talaga, yung talagang di na makagulapay. Magtrabaho pa kayo, maglingkod pa kayo, gawin ito, gawin yan. Para namang napapagod lang tayo, walang na-achieve. Aba, malaking achievement yung mapagod kasi makakatulog ka mamaya. Napakahalaga po. Do not be the opposite. Do not be like the devil. Do not obey the devil. Do not follow the thoughts of the devil. Do not have the attitude and the character of the devil. Yung iba naman, baligtad pang nangyayari, sa halip na nagiging more and more Christ-like ang character, parang si Taning. Maling-mali ang kalagayan. Ephesians 4:27, do not give the devil a foothold. Huwag siyang pagbibigyan. Huwag bibigyan kahit konting pagtingin. Kahit konti, kasi yan lumalaki. Nakita niyo yung maliit na butas, lumalaki yan pagka hindi niyo ni-repair at tinakpan. Maliit na sira ng damit, lumalaki.
Huwag kayo magbibigay kahit kisita ng konting space. That is the deception. Walang such a thing as konti. 1 Peter 1:14. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Past tense na eh. Sabi nung araw, ignorant kayo, hindi nyo alam ang salita ng Diyos. O sige, nagsisi na kayo, pinatawad na kayo. Pero ngayong alam nyo na, tigil-tigilan nyo na ang pagbalik dyan sa mga dating ginagawa nyo nung ignorant pa kayo. Kasi hindi na kayo ignorant ngayon eh. You have no more excuse. Do what is right. In Ephesians 4:22, you were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Dapat umaasenso. We should be like Christ. This is the awesome wonder of Christ-likeness, and it is to be desired. It is to be worked for. And if you have it, it must grow, and it must be protected. Can you imagine, you are like Christ? Meron pa po bang mas mabuting lugar kaysa yung you think like Christ, you move like Christ, you talk like Christ, you act like Christ? It is the highest aspiration. At kung aspiration po natin yun, tama lang bigyan natin ng energy, invest na natin ng panahon, ng hirap, kasi yun ang tamang mangyari. Pag tayo nanalamin po ngayon, at imagine natin na visible yung Christ-likeness, gaano kalaki ng mukha natin, ang kamukha na ni Kristo, at gaano yung kalaki yung di pa. And I'm not talking about legal holiness, because legally, kamukha na tayo lahat ni Kristo. But that will take effect when you die. Now, it must be actual. That which is achieved through work by the power of God. Gaano tayo ka-Christ-like? The way we think. Pag may nakikita kang tao, may sinasabi siya, anong bumatakbo sa loob ng utak nyo? Is this the way Christ would think? Remember, it is the mind that we should watch the most, because everything comes from there. Heavenly Father, thank you for reminding us. Salamat sa paalala nyo na we should be like your Son, Jesus. Ipakita nyo po sa amin, Panginoon, ng mga aspect ng aming pagkataong dapat talagang maiba pa. Yung hindi pa kami dapat makontento. And may the power of Christ really, Lord, be seen by us. It is available. Hindi na namin kailangang hingin, ibinigay nyo na. So kuminsan hindi na lang kami nagkakaroon ng power kasi choice na namin not to use it. So Lord, teach us to be wise. Bigyan nyo po sa amin yung wisdom, Lord. What it really means to be Christian. Hindi lang to go to church on Sunday, hindi lang to carry a big Bible and to know a few verses, but to think, to move, to behave like Christ. To be like Christ even in our rest, because Christ has been ingrained in our character. Lord Jesus, we like to be like you. Gustong-gusto po naming maging katulad ninyo. Bigyan nyo kami, Lord, ng matang bukas na makikita ang mga sagabal para mangyari ito. Bigyan nyo kami, Lord, ng discernment na makita kung sino at anong bagay ang maglalayo sa amin sa inyo at huwag namin itong payagan. At kung meron kami mga katigasan ng ulo, Panginoon, mga paboritong mga kasalanan ayaw i-give up sa iyo, nawa itong araw na ito, itong kakaibang araw na ito, ay maging isang magandang pagpapala. Maalala namin ang araw na ito. As a day that we really decided to be serious with you. Siguro, Panginoon, marami kayong mga anak na narito na tandang-tanda naman nila yung araw when they decided to accept your Son as Savior and Lord. But ang araw na ito, Lord, maging special din matandaan na araw that we decided to get serious with you. Katulad yung kumisa ng mga magnobyo, hindi naman serious with each other, but one day they decide that they really want to be with each other forever and to be serious. Nawayan, Panginoon, na maging gabay namin sa aming buhay to get serious with you. Not only to be involved with you superficially, not only to be involved with you in some chosen areas of our lives, but to be involved with you all the way. Every thought, every aspect of our life, of our being. At nasa gayon naman, Panginoon, makaminister po kami sa inyo so we can have fellowship with you. And that you may enjoy our fellowship. Enjoy our prayers. Enjoy our worship, our giving, our offerings. Lord, gustong-gusto po namin to please you. Teach us, Lord, to be watchful so we may never be disqualified from having to fellowship with you for one moment. Na lagi kaming mabuhay sa kabanalan, sa kaayusan,
So that any moment, Lord, we can come to you and fellowship with you. At nang sa ganyan yung original purpose mo for creation, mabalik. Lord, I'm praying for people who would like to get serious with you. Mga kapatid, sino man sa atin, nag-decide na kayo nung araw na maging Kristiyano, pero alam nyo hindi kayo masyado serious. But this is a special day and later on we'll tell you why. And you want to get serious with God. And you say, Lord, I like to remember this day as the day when I said, really, I'll get serious with you. I want you to stand where you are because we're going to pray and dedicate you to the Lord. Your seriousness. Praise God. Who else would like to say, Lord, I want to get serious with you, not just casual relationship with you. I like to get married to you. I like to be your spouse in a spiritual way, like the church is your bride. I want my life to be your life, and I want your life to be mine. Gusto ko maintindihan ang thoughts mo, so yung thoughts ko makataas ng makataas para magkaintindihan talaga tayo. I want to get serious. Lord, malugod po kayo dito sa pagtayo ng pagkarami-rami yung mga anak na gusto maging serious with you at talaga namang yun lang naman ang dapat naming relationship with you, Lord. Maging serious kami sa inyo. Hindi yung on again, off again. Hindi yung cold and hot and pabalik-balik, up and down, but to be serious. Lord, look at your people. Take delight, O God. At kung ano man ang kulang namin para maging serious with you talaga, Lord, miraculously give it to us now. Hindi namin kaya nyo. Hinihingi na lang namin. Total wala naman kaming kaya. Kayo naman ang aming Diyos. I ask you, Father, in the name of Jesus Christ, give these people who want to get serious with you what it takes. Kayong nakakaalam ng detalye ng buhay, ng weakness, ng mga conflict. Lord, you are our powerful God. We have no doubt about that. Move powerfully. Like you have moved, Lord, and divided the sea and let your people pass. Move like you have moved in the times of Moses. Move like you have moved in the times of Elijah and Elijah. Move as you have moved in the times of the apostles, O Lord. Move now, and may you be glorified by the seriousness that your people give you. We thank you, Father. Move in our midst. Do your will. In Jesus' mighty name, amen.